Nakatira kami noon sa isang lumang barangay sa Maynila, malapit sa malalim at maitim na kanal. Dito kami lumipat dahil mura lang ang upa ng bahay. Isang lumang struktura na gawa sa kahoy at semento na may dalawang palapag. Nakatayo ito sa pinakadulo ng makipot na daanan. Sabi ng may-ari, matagal itong walang nakatira dahil marami raw ang ayaw dito. Pero dahil kapos kami sa pera, tinanggap na namin ito kahit may halong kaba. Ako, kasama si mama, tatlong kapatid at si lola, kami ang unang pamilya na naglakas loob na manatili dito ng mahabang panahon. Sa simula, wala kaming napapansing kakaiba. Tahimik lang ang paligid, malayo sa ingay ng mga sasakyan at tao. Pero pagkalipas ng 3 linggo, doon nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari. Unang napansin ito ng aking lola. Gabi noon, 11:11 na ng gabi. Gising pa siya dahil nahihirapan siyang makatulog. Nakaupo siya sa kanyang higaan malapit sa bintana na nakaharap sa kanal. Sinabi niya sa akin kinabukasan, may nakita daw siyang babaeng nakatayo sa gilid ng tubig, nakasuot ng puting damit na puno ng dumi at putik. Mahaba at gusot ang buhok na tumatakip sa buong mukha nito. At nakatayo lang doon na parang estatwa, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Akala niya noon ay isa lang ito sa mga kapitbahay namin at inakala niya na may sakit ito sa pag-iisip, kaya hindi niya ito pinansin. Pero gabi-gabi na itong lumalabas, laging sa parehong oras, laging sa parehong pwesto. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng pagbabanat ng kahoy, yung tunog na parang may bumubuhat ng mabigat na bagay sa itaas. Dahan-dahan akong bumangon at tinignan ng orasan, 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang lahat, tulog na ang lahat ng kasama ko. Ang ingay ay nagmumula sa ikalawang palapag, sa isang bakanting silid na matagal lang nakasarado at wala halos gamit. Sabi ng may-ari noon, huwag daw kaming pupunta o bubuksan ang silid na iyon, pero hindi niya sinabi kung bakit. Habang nakikinig ako, narinig ko na naman ang tunog, ngunit ngayon ay may kasamang mahinang paghakbang. Mabibigat ang bawat hakbang na para bang sa lumang tabla ito naglalakad na halos matibag na sa pagkaluma. Tapos biglang tumigil ang lahat, at sa isang iglap may narinig akong boses, mahina, paos at parang galing sa ilalim ng lupa. Tulungan mo ko. Bitin pa ako. Hindi pa ako nakakalabas. Nanindig ang balahibo ko. Nagsiksik ako sa aking kumot, hindi makagalaw, hindi makahinga. Gusto kong sumigaw para gisingin sila nanay. Pero parang may nakadagan sa dibdib ko na mabigat, malamig at nakakapanlumo. Nakapikit lang ako hanggang sa sumikat ang araw. At nang magising ako kinabukasan, akala ko panaginip lang ang lahat. Pero nang makita ko ang lola ko, maputla ang mukha nito at nanginginig pa rin. Narinig mo rin ba? Tanong niya sa akin ng mahina. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Lumipas ang ilang araw at lalong lumalala ang mga pangyayari. Ang aming mga gamit, mga kutsara, tinidor, salamin at kahit damit ay biglang nawawala at lilitaw ulit sa mga lugar na hindi naman namin pinaglalagyan. Ang tubig sa aming timba ay nagiging kulay itim at mabaho. Parang tubig mula sa kanal kahit nagaling naman ito sa gripo. Ang mga ilaw ay kumukurap-kurap tuwing gabi at minsan ay namamatay ng biglaan kahit hindi naman brownout ang buong barangay. Isang gabi, umuwi ako nang galing sa eskwela. Gabi na dahil mayroon kaming ginawang project. Pagpasok ko sa bahay, tahimik lang ang lahat. Akala ko ay nasa loob lang sila ng kanilang mga silid. Tinawag ko si nanay, walang sumagot. Tinawag ko ang mga kapatid ko, wala rin. Napansin kong nakabukas ang pinto ng silid sa itaas. Yung silid na bawal buksan. May liwanag na lumalabas mula rito. Parang may nakasinding kandila sa loob. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ko ay parang tinutusok ang aking puso dahil sa takot. Habang papalapit ako, may naamoy akong masangsang na amoy. Halong na nabubulok na karne, putik at lumang dugo. Nang makarating ako sa harap ng pinto, narinig ko ang mga tinig, maraming tinig, sabay-sabay na bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero puno ito ng sakit at galit. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Sa loob, madilim at puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa gitna ng silid, may lumang salamin na nakatayo sa dingding. Malaki, at ang kanyang salamin ay medyo basag na. Sa harap nito,
Nakatuyo ang babaeng nakita ni Lola noon, ang babaeng nakasuot ng maruming puting damit. Nakatalikod siya sa akin, pero dahan-dahan siyang lumingon. Napasigaw ako sa takot. Wala siyang muka. Sa pwesto ng kanyang mata, ilong at bibig, lahat ay butas-butas, puno ng putik at may mga uod na gumagapang palabas sa mga butas na iyon. Ang kanyang buhok ay parang mga ugat na kumakapit sa kanyang leg at balikat. Humakbang siya papalapit sa akin at sa bawat hakbang niya ay tumutulo ang maitim na tubig mula sa kanyang damit, tubig na galing sa kanal. Kayo naman ang kailangan ko. Kayo naman ang sasama sa akin. Sabi niya at ang boses niya ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Sobrang sakit sa tenga ng boses niya. Gusto kong tumakbo pero parang nakadikit ang mga paa ko sa sahig. Naramdaman ko ang malamig na hangin na yumakap sa buong katawan ko at nakita ko sa likod niya ang marami pang ibang anino, mga bata, matatanda, mga lalaki at babae. Lahat ay basa, marumi at walang buhay ang mga mukha nila. Lumalapit sila sa akin, unti-unting bumabalot sa buong silid ang takot at ramdam ko iyon sa aking buong katawan. Sa huling sandali, narinig ko ang tinig ni Lola na sinisigaw ang pangalan ko. Biglang nagliwanag ng matindi ang maliit na cross na nakasabit sa leeg ko at parang tinabig ng malakas na hangin ang mga anino palayo. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo pababa. Hinawakan ko ang kamay ni Lola at hinila siya pababa ng hagdan at sabay kaming lumabas ng bahay. Nandoon na rin sila nanay at ang mga kapatid ko. Lahat ay umiiyak at takot na takot. Sinabi nila na pare-pareho kaming nakita ang bawat isa sa kanila. Tila lahat kami ay tinawag at inakit upang pumasok sa silid na iyon na parang kontrolado kami sa aming isipan. Kinaumagahan, agad kaming lumipat at iniwan ang lahat ng gamit namin. Nagtanong-tanong kami sa mga matatanda sa barangay at doon namin nalaman ang katotohanan. Maraming taon nang nakakalipas, ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang mayamang pamilya. Mayroon silang isang alila doon, isang mahirap na babae na inaapi at pinagmamalupitan ng may-ari ng bahay. Isang gabi, kinaladkad nila ito sa buong bahay, sinakta ng matindi. Nang mawalan ito ng malay, itinapon nila ito ng buhay sa malalim na kanal sa likod ng bahay. Ang huling sinabi niya bago siya mamatay ay, "Babalik ako at dadalhin ko ang sino mang titira dito." Simula noon, marami na ang nakakaranas ng mga katakot-takot na pangyayari at marami rin ang nawawala at hindi na muling nakita. Ang silid sa itaas ay ang siyang naging kulungan niya sa tuwing pinagmamalupitan siya ng mga amo nito at doon nakatambak ang kanyang galit at puot. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa kalsadang iyon, nakikita ko pa rin sa dulo ng kanalang babaeng nakaputi, nakatayo, naghihintay at naghahanap ng susunod na sasama sa kanya sa dilim at malalim na tubig. Sinasabing gabi-gabi pa rin siyang tumatawag, bumubulong at nag-aanyaya sa sino mang matapang na lumapit sa kanal na iyon. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang-kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!